Palitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Bueno, mga kaibigan, yan o, yung investigasyon ng ABS-CBN. Ang daming po na, meron daw po na si Marcoleta. Nakuan, tanggalin mo nga yung sound noon. News coverage ng ABS-CBN, pinuna. Ano pa kailam niya ron? Sa news coverage. Ano ibig mo sabihin? Kayo magtatakda kung papaano sila maghahatid ng pagbabalita at papaano silang magko-cover ng mga istorya? Ganun ba yun? Kailan nangyari yun? Kaya makikita nyo, hindi seryoso ito eh. Mga kaibigan, hindi seryoso. Gusto nila magpasikat na kaya nilang i-dribble yung investigasyon tungkol sa prangkisa kuno. Hindi naman prangkisa pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, katulad nun, news coverage. Ano kinalaman ng news coverage sa prangkisa? Ilabas niyo muna, nasan yung rules ng prangkisa? Sige nga, ano ron sa mga nasasaad sa batas ng prangkisa ang sinasabi ninyong hindi dapat malabag na nilabag ng ABS-CBN. Hanggang ngayon, wala kayong maipakita eh. Yung nag-iisa ninyong, ano tawag doon? Nag-iisang issue na ginamit laban sa ABS-CBN. Pumalpak pa eh, yung citizenship eh. Bakit? Kasi, ginigiit nilang US citizen, pero dual citizen. Asan ang labag? Wala palang nilalabag doon kasi kung ikaw, sa batas natin, ipinanganak ka, na nung ipanganak ka, ang tatay mo, nanay mo, parehong US citizen, Filipino citizen, Pilipino ka. Natural born citizen ka. Kesa ang lupalop ka pinanganak. Sa Amerika naman, wala silang pakialam kay 10 pa citizenship mo. Ang pinakikialaman nila kung ikaw citizen nila. Doon lang sila may pakialam sa'yo. Asan ang labag? Inong bang naging American citizen siya dahil pinanganak siya ron eh. Nawala na ba yung pagka-Filipino citizenship niya? Hindi naman nawawala eh. Bakit? Sapagkat yung magulang niya, parehong Pilipino nung siya ipanganak. Hindi mo ba? Ngayon, saan sila nagpunta? Iba-iba na. Wala kayong karapatan. Niloloko nyo lang yung sarili nyo eh. Na pakialaman nyo, coverage. Doon naman kayo pumunta ngayon. Sigarin naman. May drama pa sigarin eh. Nasaktan. Hinanakit yan eh. Mga kaibigan, di pwede hinanakit sa prangkisa. Nakalagay ba sa prangkisa pag may hinanakit ka eh? Alam nyo kung sa tutusin, abuso na yan ha. Yung ginagawang investigasyon na yan. Inaabuso nila kasi merong purpose yan. Ang pinakamalapit na purpose na ating nakikita dyan, mga kaibigan, patagalin yung investigasyon kuno.
pagdinig lang yan eh. Hindi naman talaga supposed to be investigation yan eh. Pero masyado nang abusado sa kapangyarihan. Wala nang limitasyon. Ano kayo? Commission on appointments? Ha? Hindi naman commission on... Ano yan? Blue Ribbon Committee? Hindi naman eh. Committee on Franchise yan eh. Tapos may good governance pa kayo. Bakit? Meron ba kayo nun? Good governance? Bad governance nga kayo. Mga kaibigan, yung ginagawa nila, abuso na yan. Mga kaibigan, sa totoo lang, pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Oh, eto pa, pinakikialaman din nila, mga kaibigan, yung pong programming. Ano pakialam nyo ron? Kayo ba, direktor? Di ba ganyan din yung ginagawa nila noon sa ang probinsyano, mga kaibigan? Oh, ganyan din yun eh, sa ang probinsyano. Gusto nilang, yung pakialaman, yung takbo ng istorya. Bakit? Nanonood ba kayo ng mga pelikulang western? Mga police stories? Mga kaibigan, European, mga police stories, tsaka American? Nanonood ba kayo niyan? Oh. Lahat ng istorya, nilalabas yan eh. Mga kaibigan eh. Katahang isip yan eh. Yun ang gusto maging takbo nung namumuhunan sa palabas eh. Bakit marunong pa kayo? Ngayon, kung gusto ninyong lumitaw na moralista kayo, ha? At meron kayong sinasabing kalaswaan, hindi pa rin yan sa franchise. Ano yan? Dapat ninyong banatan dyan sa investigasyon ninyo, yung MTRCB, para saan yun? Hindi ba, sa mga nakaraan, merong mga gumawa ng paglabag, di ba? Tulad si Joey De Leon. Hindi ba pinarusahan ng MTRCB? Meron pang iba. Pagka gumawa ng lumagpas na doon sa kanilang dapat na gampanan sa pagtatanghal nila, nang babastos na sila, nanlalait na sila. Yun lang ka ba yung bakla dyan sa ABS-CBN eh. Wala pa rin kayong pakialam doon. Kaya nga nagtayo ng MTRCB. Para sila ang maging authority, mag-supervise sa mga ganyang klase ng programa, kung meron. Meron naman talaga minsan. Mga baboy na di ba? Kay Willie Rebillame lang lintik mga kaibigan di ba? Nagkaroon din ng problema nung araw yan. Sa ganyan, di ba? Sino ang opisina? Kaninong opisina? Sa MTRCB. May sakop niya. Bakit kayo nakikialam dyan? Kayo na lahat? Kayo na MTRCB, kayo na rin ang BIR. Buwagin na natin lahat. Itira na natin yung Congress. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isa pa sa pinakikialaman nila, mga kaibigan, yun daw, pakikialam daw sa eleksyon. Talagang mga ito no? Pakikialam daw sa eleksyon. Ako, sa matagal na panahon,
sinasabi ko na kung ano ang dapat na maging, hindi naman nila binabago yung election laws. Ha? Oh, mga kaibigan, may batas yan eh. Doon sila mag-amyenda. Oh, kung meron nakita nila masama na nagagawa ang mga himpilan ng radyo, telebisyon, nakikialam sa eleksyon. Talaga makikialam sa eleksyon yan. Anong klaseng pakikialam? Ang bawal ba? May bawal ba nun? Anong klaseng pakikialam? Nasa batas. Sige nga. Ako nga nagpo-propose sa programa ko nagsasuggest sa programa ko ng mga possible na amendments sa legislation pertaining sa election code, mga kaibigan. Napapanahon na magkaroon ng revision yan. Oh, pakikialam sa eleksyon. Nasabi nyo, ang unang-una ninyong dapat na banatan dyan, yung survey. Yan ang talagang walang dapat na maging papel sa eleksyon. Ang sabi nga natin, dapat ipagbawal yung survey. Ano ang dapat gawin? Kung hindi, halimbawa, yung isang himpilan, merong pinopromote na kandidato, gusto nila yun Ano magagawa mo? Gusto nila yun. Ang masama, kung i-deprive nila ang ibang kandidato na mabigyan ng equal opportunity sa kanilang himpilan. Meron niyang ipinatutupad na, Comelec na mga batas yung Comelec hour. Dapat may equal time ang lahat ng kandidato. Hindi naman nasusunod yun kung talagang batas ang intensyon ninyo, dahil yan ang trabaho ninyo, dapat mag-revise kayo ng batas. Liwanagin ninyo, katulad ng sinasabi natin. Halimbawa, tuwing eleksyon, lahat yan, bigyan nyo ng, kung halimbawa, sa isang araw, meron 2 oras para sa mga kandidato. Lahat yun, bigyan nyo ng opportunity. Dapat nga, walang bayad kahit 30 seconder. Lalo na yung mga kandidatong maliliit. Ang daming depekto sa eleksyon natin. Magtataka nga kayo, dyan sa Comelec, kung ano-anong batas ang naipapatupad. Malimit natin sinasabi, yung nuisance candidate. Saan batas mo makikita yun? Sa konstitusyon, 3 lang ang requirement. Yun nga yung sinasabi ni Miriam Santiago. Bakit pagka politiko ka, 3 lang ang requirement sa'yo? Pwede ka maging senador, pwede ka pa maging presidente. Lahat pwede. Pag politiko ka. Pero pag mag-a-apply ka ng trabaho, ang dami requirement sa'yo. Yun nga yung sinasabi natin yun nga ang Republic Act 6713, hindi alam ng mga kumakandidato Hindi kabisado. Kung kabisado man, binabaliwala na, ini-ignore na. Bakit? Maabsuelto naman sila, kurap din ang ombudsman at saka sandigang bayan hindi ba, mga kaibigan? Ang dami ninyong dapat na baguhin. Ang totoong dapat na ang hindi dapat nakikialam sa eleksyon, yan survey. Dapat ipagbawal yung survey sa eleksyon. Pagsapit ng election period, kung 1 taon, bago ang susunod na eleksyon, dapat bawal ang paglalabas ng survey. Nakita ko na sindikato niyan Magkakasabwat yan, survey, Comelec, media. Yung malalaking media to. Hindi lang naman istasyon ng ABS-CBN Malalaking media kasama yan. Periodiko kasama yan. Pagka ginagamit yung istorya ng survey, mga kaibigan,
Nakikinabang dyan ang media, nakikinabang dyan ang Comelec, nakikinabang ang Smartmatic, nakikinabang ang politiko. Bakit? Di ba, binibili ng kandidato yan yung survey. Malayo pa eleksyon, yung survey nila tapos na hanggang sa eleksyon. Meron na silang kopya. Inilalabas na lang yon, isa-isa. Pero nasa kanila na yon. Matagal nang tapos yung survey nila. Ganyang ginagawa ang panloloko sa survey. Bakit nakakasabwat ang Comelec? Bakit nakakasabwat ang Smartmatic at ang mga malalaking media? Bakit yung ABS-CBN lang ang ididiin mo dyan? Ang talagang promotor dyan, dapat putulin dyan, yung survey. Bakit nagkakasabuatan yan? Pare-pareho silang makikinabang Yung survey, nagagamit ng Comelec para pagkaperahan ng kandidato. Iaayon nila ang pagdoktor sa eleksyon, sa resulta ng eleksyon, dadayain ng Comelec yan, nakapattern sa survey. Kung ano yung ilalabas ng survey, yun ang pananalunin ng Comelec. Yun ang tsansa na panalunin ng Comelec. Kaya kayong mga botante, puro kayo patay gutom ang tingin sa inyo. Magkano lang kayo? Magkano binabayad sa mga yan? Sa survey, sa Comelec, magkano kinikita ng mga walang yadyan? Ang eleksyon, pinipix yan. Ngayon, mga kaibigan, maliwanag yan. Yung mga nagpapasurvey na yan, ang purpose niyan, maging pattern ng resulta sa eleksyon. Yun ang susundin para maging kapani-paniwala ang resulta ng eleksyon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Rapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Rapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Rapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Ano pa yung, alam nyo, dapat talaga na gawin dyan ng ABS-CBN. Kung kayo, masyado naman mahaba na pasensya ninyo. Sa ginagawang panloloko, ginagamit kayo sa dribble. O baka naman, in the end, may usapan na rin yan. Diba? Hindi natin nalalaman Pero ganun pa man, ang talagang salbahe dito, yung ginagawa nila na investigasyon. Sabi ko nga, ganyan ba ang history ng ginawa ninyong hearing tungkol sa prangkisa sa lahat ng istasyon, lahatin na natin. Ganyan ba ginawa ninyo? Aber, ilabas nyo nga yung record. Kung nagkaroon ng kahit minsan, katulad ng ginagawa ninyong investigasyon ngayon laban sa ABS-CBN. Alin, pagka nakikita mong ganyan, mahirap yung nagpapakasangkapan ka Tinitiis mo yung pag-alipusta, pagdapurak, lahat ng ginagawa, lahat ng gusto nilang gawin, makapagyabang lang para makapagpasikat sa amo nila. Nakita mo, eto, ganito ang ganyang kamagtangal. Pupurihin ka Kasi, ginagampanan mo yung papel na gustong mangyari nung amo mo, na gusto mong pagsipsipan. Hindi ba? Doon ka nagsisipsip. Nagagampanan mo yung tungkulin mo, matutuwa ngayon sa'yo. Sino napabuti? Nakabuti ba sa tao yon?
Nakabuti ba sa bansa yun? Hindi. Sino napabuti? Ikaw lang. Ginagawa mo lahat yan, kayong lahat dyan sa Kongreso na nagpa-participate sa pambubuli, ginagawa nyo yan para mapabuti kayo. Katulad si Garin. Mapapabuti siya. Dati siyang ika nga po yung pamilya nila, di ba sinasangkot pa nga sila sa droga? Oh, ngayon wala na. Hindi na sila ibabas ng mga DDS. Bakit? Ano na kasama na sa orkestra. Kung ako, yung nasa lagay na yon ng ABS-CBN, kung mahaba rin pasensya nila, di ba? Ba't kailangan mo pang pag-aksayain yung panahon mo? Lahat na sasabihin mo ron, bababuyin ka, babastusin ka, para lumabas silang magaling. Kahit na sa harap sa mata ng publiko, alam na alam yung ginagawa nila. Foul. Abuso. Mga kaibigan, sobrang pag-abuso sa kapangyarihan na. Alin? Total, wala ka naman laban sa ginagawa nila. Dahil lahat ng gusto nila, yun ang gagawin nila. Kaya ano sabihin mo, hindi importante sa kanila yun. Ang importante sa kanila, sasabihin nila. Ngayon, kung yun ang importante sa kanila, ba't nag-a-attend pa kayo ng hearing? Di mag-walk out na lang kayo, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, ano sabi nung... Akala mo kasi ubod ng lilinis mga moralista. Akala mo may mga moralidad mga kaibigan Hindi naman sa alam naman natin ang trabaho ninyo. Wala naman kayong trabaho Sabi ko nga sa inyo, sino ba kayong mga congressman, mga senador? Karamihan sa inyo. Hindi, katulad si Lacson, kahit masama ang record, may pinagumpisahan. Di ba? Kahit masama lahat ang record niya, may pinagumpisahan. Kumandidato. Yung iba dyan, ano track record nyo? Sabihin nyo nga, yun ang problema nating mamamayan Hindi natin sila hindi raw maganda sound natin kasi merong rito hindi ko malaman kung saan yung lugar nyo kasi yung iba naman sa Pasig okay naman. Sa ibang lugar baka masama lang ang totoo niyan yung nagsasabi sa atin, nandyan lang kayo sa tabi ng istasyon Lapit lang na istasyon nyo, ilang hakbang lang, nilalakad ko lang yan Ngayon, asan ba ako? Yung ginagawa ng Kongreso, walang mga track record dyan, tumakbo, basta na lang tatakbo. Anak ako ni ganun Para bang, na yung credential na yun. Akala mo, yung ginawa ng tatay niya, halimbawa, gumawa ng mabuti tatay niya, kaya hindi ako naniniwala sa ganun Halimbawa, si dating Pangulong Marcos, believe ako. Di ba? At masasabi ko, walang makakapantay kay Marcos sa galing magpatakbo ng gobyerno. Pero, sasabihin mo sa akin, iboto mo niya si Bongbong. Ay hindi, mag-iisip ako. Bakit? Hindi naman siya si Marcos sino siya? Kalahati niya Marcos. Kalahati niya Romualdez. 50% siya, di ba? At hindi nangangahulugan na como anak siya ni Marcos, pareho na sila. Magiging ganun din siya. Kagaling. Hindi yon. Titignan natin, di ba? Mga kaibigan, kung kaya niyang sundan, so far, wala pa naman tayong nakikita.
Kundi maliban sa naging official na rin siya, pero isang beses ko lang napanood na sumali sa hearing yan eh. Ala na eh. Mga kaibigan eh. Bilang senador. O dun sa Ilocos. O kung iba ang pupwesto, siguro ibang pwesto ang tatakbuhan niya, baka sakali. Pero presidency pag-uusapan natin, kung may pagpipilian tayo, hindi natin i-confine ang ating criteria sa pagpili ng kandidato dahil sa siya anak ni Pangulong Ferdinand Marcos, mga kaibigan. Hindi ba? Dapat hindi na gano'n. Wala na rin tayong political party ngayon. Kaya anuman political party siya nabibilang, titignan ko pa rin sa iyo yung kakayahan mo dahil sa iyong track record. Kung masama track record mo, ba't naman kita iboboto? Bakit ka naman dapat iboto? Halimbawa, tumatakbo ka ngayon na presidente, nung dati kang vice mayor, magnanakaw ka, may kaso ka. Naging mayor ka. Pagkatapos tatakbo kang presidente, bate ka muna. Titignan ko rin tong iba. Kung ito, halimbawa, Leni Robredo, kahit sino itapat mo dyan, nakakandidato, unang lamang na si Leni Robredo. Bakit? Vice President siya eh. Di ba? One step to presidency. Mga kaibigan. Track record. May masama ba tong ginawa? Nagnakaw beto? Wala naman eh. Dito sa pandemic, sa lahat ng nangyari sa gobyerno, sinisiraan pa siya. Pero sa kabila nun, patuloy siyang gumagawa. Hindi ba? Mga kaibigan, halimbawa lang yan. Ibinibigay ko lang halimbawa. At hindi ako naniniwala sa paninira lang. Lalo na kung wala namang kinalaman sa dapat maging basihan ng isang tao pa sa kanyang pagtakbo sa politika. Lalo na siya nakaupo. Nanalo siya. Siya nakaupo. Dinayaan niya. Nandayaan niya yan si Leni Robredo. Kung mga makapagsalita, akala mo titistigo sa kaso eh. Pag pinatawag mo naman yung mga yan, di naman pupunta. Magsisipagtago yan. At kaya nila sinasabi yan, paano? Nag-iiba sila ng pangalan sa social media. Ngayon, mga kaibigan, kung talagang totoo, nag-aakusa kayo, dinaya, ano basihan nyo? Sige nga, anandaya raw si Leni Robredo mismo. Sintido ko mon. Paano niya nagawa? Yun ay paliwanag mo. Paano niya nagawa yun? Sige nga. Siya ba nagproklama sa sarili niya? Siya rin ba nagbilang ng boto para madaya niya yung boto? Sige nga. Mga kaibigan, kung may nandaya, COMELEC. Dilusubin niyo yung COMELEC, tapos sunugin ninyo yung opisina kung talagang ang paniwala ninyo ay masama ang pandaraya sa eleksyon. Sinasabi nyo lang yan pagka hindi nyo kursunada. Pero pag pabor sa inyo yung tao, kahit mandaya pa yon, wala kayong sasabihin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, ang sabi nga nito Marichu Lambino, attorney ito eh. Sabi niya, hindi dapat dinidiktahan ang media sa pagbabalita. Tama naman yun eh.
Yun lang ang gusto nilang mangyari. Pero, saan nyo napulot yun? Yung kayo magdidikta. Ba't di nyo dikta? Eto na lang Nagtataka ako Bakit pa kayo nagme-maintain ng government station? Wala naman palang silbi yung government station. Nagyayabang pa yung PCO. Pinaganda namin yan. Galing ng Malakas ang impilan. Saan malakas? Pag inuhook up? Kung hindi pa iuhook up ng ibang istasyon, hindi pa sila mapapanood Hindi sila makaisip ng paraan kung paano nila magagamit na mapaniniwala sa mga istasyon na yan na pinatatakbo ng gobyerno ang publiko. Yun ang problema nila Kaya kung matino kang media man, sabihin sa'yo, bibigyan ka ng programa sa government station, sa inyo na lang yan. Saksak nyo sa baga nyo. Bakit? Sino manonood sa akin dyan? Sino makikinig sa akin dyan? Wala nang ang credibility. Ito naman iba, sa sobrang pagsisipsip, gusto nila, mouthpiece din sila ng gobyerno kahit commercial station sila. Mga kaibigan. Gusto nila ipakita, sip-sip sila at para silang mouthpiece ng gobyerno. Mga kaibigan. Ba't ba kayo may prangkisa? Diba? Ganyan lang pala gagawin ninyo. Nakalimutan itong mga taong ito sa sobrang pagkalasing sa kapangyarihan, sobrang pagkasakim, pagkasabik, sobrang tululaway sa kapangyarihan. Ano ang ginagawa nila? Mga kaibigan, parang ibig nila sabihin, ang purpose lang ng media, para magsilbi sa interes lang ng isa. Hindi pwede maging dalawa o maging marami. Hindi naman ganyan nilikhaan ang inimbento ang radyo, ang media. Hindi naman ganyan inimbento Inimbento yan para mag-serve sa purpose ng lahat. Ngayon, kung meron kayong mga sinasabi na hindi naman kasama sa batas ng prangkisa, ang tanging magagawa ninyo, baguhin ninyo yung batas ng prangkisa. Isama nyo lahat doon ng tinututulan ninyo. Halimbawa, hindi pwedeng ganun magumawa ng malaswang palabas. Ewan ko kung magagawa nyo yung batas na yun. Ilagay nyo lahat doon, incorporate nyo lahat doon sa batas. Na lahat yung sinasabi ninyo, ilagay na sa prangkisa, sa batas ng prangkisa. Para walang masasabi tao. Pagkatapos ayaw nyo mapupuna. Wala naman talaga sa tono yung sinasabi nyo Kumakanta kayo, iba lyrics nung kanta. Pwede ba yun? Sino lalabas na gago? Ito namang si Senator Nancy Binay na lang Ano sabi niya? Sabi ko sa inyo, ang pinaka-sensible ngayon, ang pinaka-meron lamang nagagawa kahit papano, nag-iisa sa Senado, ito si Senator Nancy Binay. Nasabi ko nga sa inyo, nung una, inalipustayan. Sipin ninyo, maitim daw, Mukha raw, katulong. Lintik ang mga pintas, di ba? Na inabot nito. Pero yan ba nagtanim? Nagtanim ba na sama ng loob yan sa ABS-CBN? Nagtanim ba na sama ng loob yan sa media? Hindi. Ano katunayan, mga kaibigan? Sinasabi niya lang kung ano yung tama. Hindi mo anya dapat isali dyan yung personal. Di ba yun ang sinasabi ko sa inyo? Sabi ko nga, ako dapat samantalahin kong pagkakataong ito Hindi naman ako kamukha nung ibang naglulutangan dyan
dating broadcaster ng ABS-CBN, dating empleyado niya ng ABS-CBN, mga kaibigan, masama na sinasabi, wala naman sa kaugnayan sa prangkisa. Ano yung sinasabi? Hinanakit. Kasi natanggal sila. Natanggal ka pala, meron ka palang valid issue. Bakit isasama mo, isasakay mo sa issue ng prangkisa? Yun ang masama eh. Sabi ko nga sa inyo, ako meron din eh. Hindi naman ako taga riyan. Pero alam ko kawalang yan nung mga programa dyan. Ha? Katulad yung programa ng Kabayong Bakla. Walang iya yan, mga kaibigan. Yan talaga dapat ma-MTRCB yan. Mga kaibigan. Bukod sa malaswana, hambog pa, lahat ng pangit na pag-uugali, nasa kanya eh. Mga kaibigan, sakim. Gusto magiganti sa iba, idadamay ang ibang tao. Ganyan kawalang hiya yan, mga kaibigan. Hindi naman niya kaaway. Gusto lang niyang mag-exercise ng kanyang authority over the station. And speaking of station, pakinggan muna natin to. Sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Ngayon, ano ba yung sabi ni, binanggit ni Senator Nancy Binay, na kami nga yung tatay ko. Di ba? May mas masama pa bang nagkaroon ng experience na nangyari kay Vice President Jojo Binay? Tayo, kasama tayo sa bumatikos doon, mga kaibigan. Dahil yun, base naman sa kung ano, yung lumalabas sa investigation. Sino nagmagaling doon? Si Alan Peter Cayetano. Sino pa? Yung iba. Si Coco Pimentel. Mabuti si Senator Trillanes, consistent, di ba? Ngayon, eto, sabi ni Senator Nancy Binay, hugot should be set aside. Dapat daw, isang tabi, yung hugot. Ewan ko to si Garin, baka hindi pa nahuhugot. Si Garina, ano ba pangalan nito? Si Janet biglang hugot? Hindi. Si Hugot. Humuhugot eh. Nalungkot eh. Ng experience sila. Sabi ni Binay, yung personal viewpoints, personal mong pananaw, should be set aside because issues that we need to address should never be about us. Kung mga hugot at hinanakit lang, kita mo, ginamit na ni Senator Binay yung sinasabi natin. Hinanakit lang naman about negative stories ang pag-uusapan tungkol sa network. Winner at top-notcher na ang pamilya namin. Tingnan mo to What kept us grounded is that we knew what was true, legit and factual versus the yarn of lies against our family. Binay said, yan, despite the treatment we received, I always believe freedom to information and access to information are the bigger pictures in a democratic space. Yan, believe tayo Dito ngayon, maaring nung una, siyempre, bago siyang senador, di ba? Pero, dito sa panahon, iisipin mo ba lalabas si Binay na ganito, si Nancy Binay? Na walang tumitindig para magtanggol sa kung ano ang tama? Mga kaibigan, hindi natin iniisip yun. Lalo na, kung investigasyon sa ABS-CBN, baka lihim siyang nagtatawa.
at ang kanyang pamilya. Pero hindi. Sila ng kanyang ama, parehong kontra sa ginagawa na panggigipit sa ABS-CBN. Naranasan nila eh. At sila ang dapat na magkaroon ng pinakamalaking hinanakit. Di ba? Halos mapali sila, di ba? Mabuti na, naging senador na si Nancy Binay. Nung mangyari. Pero montik na sila naubos eh. Isipin mo yung kanilang ama, tumakbong congressman, natalo. Dahil sa walang puknat na coverage. Pero, trabaho ng media yun eh. Ano magagawa mo? Yun ang istorya eh. Mga kaibigan. At yun talagang, kung tutuusin mo, politically motivated yun. Pag tinignan mo ang timing, mga kaibigan, itiniming yun na malakas na ang kampanya ni Binay. Siya na ang number 1 contender because siya ang vice president. Mga kaibigan. Nagsip-sip yung iba, si Cayetano. Gusto magsip-sip kay Noynoy. Dati naman siya sip-sip dun eh. Di ba? Buong akala niya, siya ang mapapatakbong kandidato ng Liberal Party for Vice President. Hindi siya. Masama na ngayon. Di ba? Mga kaibigan, tingnan ninyo. Bakit ito sila Binay? Hindi nagtanim ng ano? Yan talaga dapat eh. Magtataka ka nga eh. Ang bababaw nung sinasabing hinanakit nila laban sa ABS-CBN eh. Mabababaw lahat eh. Mga kaibigan eh. May mas malalim pa ba rito sa naging karanasan ng pamilya Binay? Mga kaibigan. Halos magkasakit si Vice President Binay noon. Nakita ninyo ang naging itsura, di ba? Naging dugyot. Nadugyot si BP Binay. Pero ngayon, sa harap ng pandemya, ang presidente nga natin lumalabas once a week. Magsasalita lang kung i-quarantine, i-general, ano isa? XCQ, GCQ, MCQQ, mga kaibigan, kung anong QQ yan. Yun lang. Pero nakita nyo ba yan? Tumindig yan on issues para sa taong bayan? Wala. Pag para sa taong incheck, yan. Titindig yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Ito pa ho sabi ni Senator Nancy Binay. Ako, mahanga lang dito sa tao, mga kaibigan. But whether you're in media or politics, what's important is to transcend beyond personal biases and take to your heart your commitment and responsibility to people and country. Tama siya. Di ba? Trabaho nyo yan eh. May trabaho kayo sa taong bayan. Di kayo pwedeng tinatakot ninyo yung taong bayan. Hindi pwede yan. We have to set aside, sabi niya, personal viewpoints because issues that we need to address should never be about us. It should always be for the greater good of every
Filipino. Oh, kita ninyo. Bagay, yung kapatid niya, yung mayor, isa sa pinakamagaling na mayor yan. Ngayon. Sa Makati, wala ka rin mababalitan nagrereklamo. At least sila, kahit pumalpak ang gobyerno sa ayuda, ang Makati kaya nila. Dahil effective ang kanilang leadership. Kumpara mo sa iba. Yan ang mga magagaling ngayon. Vico Soto, Abby Binay. Yan naman makikita mong nangungunang pero hindi sila mayabang. Di ba? Hindi ko ano-ano pinangangako lang. Sasalita, papatayuan niya ako ng ganon. Tsaka mo na sabihin yan, pag nakatayo na. Tsaka sabihin mo yan, pagka hindi ninyo ibinebenta, yung tinatambakan na namang, may tinatambakan na naman dagat dyan sa Pasay, at Maynila. Atat na sila magkapera dyan, mga kaibigan. Sabi we have to set aside, ayun, sinabi niya yun, nauna rito sinabi ni Binay na hindi patas ang trato ng ABS-CBN noon sa kanyang pamilya, sa kanilang coverage. Pero sa kabila nito, sabi daw ni Senator Nancy Binay, kung siya ay boboto siyang pabor para sa renewal ng prangkisa. It's not about me, sabi niya. At dinagdag niya na ang freedom of information and access to information are more important. Mas mahalaga yun eh. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, kung may inanakit ka, huwag mong gamitin yung mikropono. Huwag mong gamitin ang kung ano yung media mo, medium mo, dyaryo. Huwag mong gamitin yan. Kung personal. Nasa profesyon ka na isang media dahil yung mikropono, sabi ko nga, yung radyo, itinayo yan para hindi sa personal mong purpose. Itinayo yan para ipagsilbi sa lahat. Hindi ka mamimili. Ngayon, kung gusto ninyo, ayaw ninyo na nakakapamili talaga sila. Talaga naman nangyayari yan. Pero, wala pa rin kayo pakialam. Di ba? Wala silang nalalabag na batas eh. Gumawa kayo ng batas para maiwasan lahat yung sinasabi nyo. Pero kung ginagamit nyo yan para matakban ang lahat ng kapalpakan, ang lahat ng pagkukulang, ang mga hindi maipaliwanag na pondo na hindi makita ng taong bayan, hindi naramdaman ng taong bayan. Sabi nga ni Ramon Ang, nagpatayo sila ng kanilang sariling testing center. Magkano bayad? 2,500. Sa pangkaraniwang ospital, pinakamababa, 5,000. Maabot ng 10,000, 7,000, may 5,000. Paano anyang makakapagpa-testing ang tao? Diba? Kung mahirap ka lang. Meron pa ngang malungkot na balita, di ba? Yung isang jeepney driver na naglakad mula Caloocan City hanggang sa East Avenue. Sa opisina yata ito ng LTO, LTFRB, na para makakuha ng ipinangakong ayuda. Pagdating niya ron, di siya nakakuha ng ayuda, hindi siya kasali, disqualified daw siya. Sipin nyo, nilakad niya yun. Namatay na nung isang araw, yung tao. Matanda na. Sipin ninyo, bago namatay ang tao, wala man lang na itulong ang gobyerno sa kanya. Mga kaibigan, paano
kung paano ang dinadanas ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa. Wala man lang naitulong ang gobyerno. Namamatay. Kapag ka wala nang makain, ay nagpapakuha ng dugo. Pararatangan pa na naglalasingan lang daw yon. Ginagamit lang daw ang pinagbentaan ng dugo sa pagbili ng alak. Gayong bawal ang alak sa Middle East, sa Saudi Arabia, specifically, mga kaibigan. At noon, ang balita, kaya may mga Pilipinong nakakabili ng alak. Ang nagpapasok ng alak, yung mga membro ng ating konsulada, ng foreign mission, ng embassy at saka ng consulate. Yung mga kasama yung mga polo. Sapagkat ang kanilang status ay diplomatic. Sila lang ang nakapagpapasok ng alak. At sila nagbubuyo sa mga Pilipino na maglasing para makinabang sila. Hindi bali mahuli ng pulis. Mga kaibigan, nung araw nagpapasugal pa yung mga hayop na yan. Nagdala pa ng mga mandaraya sa sugal. Idinayo nila ron. Tinulungan nila makapunta ron para linlangin ang mga OFW. Para ibuyo sa pagsusugal. Tapos lolokohin nung sila rin ang nagpapunta sa mga hustler sa sugal. Lahat ng kahayupang ginagawa sa foreign mission lahat yan. Gaano karami nagugutom? Patay! Kung hindi pa nagalit ang hari ng Saudi Arabia, malalaman ba natin na 300 mahigit na kababayan natin ang patay doon? Ni wala nakakaalam kung ano dahilan. Nalaman na lang. Hinihiling nila, iuwi nyo na ang mga kababayan ninyo diyan sa Pilipinas. Di ba? Anong klaseng gobyerno ito? OWA? Napakawalang yan ang ginawa ng OWA. Dating nilang sinasabi na mahigit 700 milyong piso ang pondo ng OWA. Ngayon sinasabi, ubos na raw. Mauubos na raw. Ngayon July. 18 billion daw ang pondo. Ano? Sino nagnakaw niyan? Nasundan namin ang kasaysayan ng OWA simula sa panahon ni dating Pangulong Marcos hanggang ngayon. Sasabihin nyo, 18 billion. Eto na lang. Kwentahin ninyo. Ilan ang umalis na OFW simula nung magkaroon ng OWA? Simula nung pasimulan yan, ang pangungulekta sa OWA. Hanggang ngayon. Hindi ba may pag-aaral nga? Hindi pag-aaral, kundi report. Ayon mismo sa website ng Philippine Overseas Employment Administration, ito'y years ago nung binabanata natin yan. Alam nyo, may batas na nagbubuwag sa OWA, POEA. Yung Migrant Workers Act of 1995. Nalihim po yan, inamyendahan. Dapat matagal na sarado yung mga yan eh. Wala na dapat binabayaran ang ating mga OFW. Sinisingil ninyo ng bayad ang mga OFW nang wala naman kayong kapalit na serbisyo, kundi, tatawagin nyo lang na mga bagong bayani. Pero yung tamang serbisyo, wala. Katunayan, yung pera ng OWA, pera ng OFW yan. Walang karapatan ng gobyerno na waldasin yan. Trust fund yan. Katulad lang yan ang pera ng GSIS at ng SS. Ipinagkatiwala lang sa gobyerno yan. Ni minsan, wala pa tayong proyektong nakita na ginawa yung tanggapan na yan sa ilalim ng Department of Labor para sa direktamenteng kapakanan ng mga OFW.
kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras kaya dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. At sa pangalan po ng ating naging technical director, sino ba director natin sa BL ngayon? Ando ba si Chris? Sino? Si Dan. Ang Pogi. Si Dan, si Dan Pogi. Ang nakasama natin sa BL, sa technical side natin. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 na po ng gabi tayo mapapakinggan sa DWBL. Magsisimula po ang programa nating mapakinggan sa DWBL 1242 bukas alas 10 ng gabi po. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hans Kakdak! bakit ito'y kailangan